Good morning, good evening, good afternoon sa lahat. Kung ano man ang oras nyo dyan. So, I am Mr. Lopi Columna. Supposed to be the end-time Bible explainer about the Bible. Lahat ng confusion, ng conflicts, yung mga hindi maintindihan sa Biblia, I will try to answer as God has given me His revelations and His Spirit of truth. Now, ang subject natin ngayon ay about a very controversial subject, about the subject of Trinity. So, the Catholic Church believe on this and they teach this as one of their doctrines. But most of the Protestants, born again, they don't believe in Trinity. They were confused because they think God is three and they believe that God is one. Both of that is true. God is one and yet God is three. Actually, God is not only three. God is so many. That's another subject. But that's the subject here, Trinity. So, ano ba talaga ang Trinity? May nagtanong nga. Actually, I have posted in Facebook an introduction about the subject. And there are so many na nag-comments. Daming groups sa Facebook. Nag-comments, debate sila, nag-question, they are even accusing me of teaching a false doctrine because I declared that Trinity is true. The concept of Trinity is true. Totoo yan. Kaya lang, ang kaibahan, yung symbolism, yung ginamit, kung sino yung tatlo na yun ang false. But the concept itself of Trinity is biblical. It is in the Bible. It is in the Zohar. It has been mentioned by Christ, by prophecy, by prophet Isaiah. It's written in Isaiah. And marami pang verses, Old and New Testament. Nakasulat yan. Hindi lang na-realize ng mga pastor, mga churches, na yun ang ibig sabihin. So, yun ngayon ang i-discuss ko kung saan tayo makarating man by the inspiration of the Holy Spirit. Because actually, when you say Trinity, kasama dyan ang Holy Spirit. So, sana i-guide tayo and I'm sure ganun nga mangyari. So, Trinity, is it really true or false? That's the question. So, my answer is, the concept is true, as I said, but the representation today is wrong or false. So, anong ibig sabihin yan? Dito sa video, sa slides, makikita nyo ang brain ng isang tao. Actually, the Trinity is scientifically correct na tatlo yan. If you will research on medical science, they will say that there are three brains. Tatlo ang brain ng tao. It corresponds to the Trinity. Kaya nga tatlo, research niya, that's another subject, saka ano na yan, side subject na yan. But it is true, nandiyan yan. Ngayon, ito yung picture na kita nyo sa slide ay brain, dito sa utak ng tao. Two lobes. Actually, makita nyo dyan ang level ng tatlong brain, ano? Iba't ibang kulay. Ngayon, one or the first Sephiroth, kasi yung tamang paliwanag kasi ng Trinity, makikita lamang yan sa Zohar, na yan ang basis ng Messianic Kabbalah. Yung tinatawag na 10 Sephiroth, yung the first three, nakalagay nga dito, top 3, mamaya makikita nyo yung picture niyan, yun ang Trinity. Ngayon, itong lumabas na to, Keter, the very first, one. Ang ibig sabihin niyan, crown of life. So, that's one. Next, Chukma, or wisdom. Yung salitang, pangatlo, Bina, understanding. So, yung nasa taas, yung Keter, Chukma, Bina, mga Hebrew word yan ng the first three Sephiroth. Sa English, ang ibig sabihin yan, tulad ng Keter, it means crown of life. Chukma means wisdom. Bina means understanding. Iyan ang the top three Sephiroth of the 10 Sephiroth. Ano yung 10 Sephiroth? Yan. Yan ang picture. So, yung pansin nyo, yung dito sa kabila, akong gumawa nito. Keter, ayan sa taas, number 1. And then, number 2, Chokma, wisdom. And then, Bina,
number 3. Yung tatlo na yan ang the top 3 Sephiroth, yan ang Trinity. Kaya nga, yung Keter, yan yung Father, supposed to be God the Father. Chokma, yan ang God the Son, si Christ. And then yung Bina, the Holy Spirit. Ito yung hindi alam mo, maraming nagtatanong. Hindi nila agad ma-absorb yung concept. So I understand. Ganun talaga kasi this subject actually is a new revelation. Hindi ito tinuro for thousands of years. So lahat tayo lumaki na hindi natin ito na-encounter, hindi ito nabanggit. Yung Bible lang na nabasa natin, translation yan, hindi yan Hebrew. Ito galing kasi sa Hebrew to. So ngayon, yung Keter, Chokma, Bina, magandang i-memorize yan. Kung kaya nyo i-memorize, very important yan. Dito nga sa kabila, yan, may mga Hebrew letters na equivalent yan. Yan, ang basa niyang Keter, Chokma, nasa taas yung mga Hebrew, di ba? Kuf, mga ganon, yan. Umpisa dito yan. Umpisa sa right to left. Yan ang pagbasa ng Hebrew. So ngayon, yung tatlo nga yan, Keter, Chokma, Bina, yung God the Father is Keter, Chokma is wisdom, God the Son, si Jesus Christ, and Bina is the Holy Spirit or God the Mother. Doon na siya kang marami. Kasi akala nila, very first time kasi nila narinig na there is a God the Mother. Hindi nila ma-absorb yan. Mayroon bang Mother na God? Hindi nga tinuro yan. But believe it or not, it's true. Ang tawag kasi sa Father, alam ng marami yan, Abba, di ba? Sabi ni Christ, when you pray to the Father like this, Abba, Heavenly Father, Abba, Father. Yan. Abba yan sa Hebrew. Yung Mother, ang tawag naman yan, Ima sa Hebrew. Bina, siya ang Bina, equivalent siya sa Bina, ng 10 Sephiroth. Ima yan. Yung Keter, Father, Abba, Ima. And then, yung Son, yung anak nila. So, yung salitang Ima, that means Mother. Kaya, at least, kung hindi nyo agad ma-absorb yan, bago nga yan, at least, tandaan nyo lang, isulat nyo, and don't resist. Ang mahirap sa marami kasi, pag bagong yung akala nila maling doctrine kay Satan. No. Today, in our end-time generation, prophecy yan. In Joel 2, verse 28 to 29. Prophecy yan na in our end-time generation, God the Father will pour down heavy revelations. O ang symbolism yan, heavy rains. Kaya nga ngayon, physically, pag umulan ngayon, grabe, ang ulan in 1 month, binagsak ng God in 1 hour. Kaya baha yung lugar na yon. Heavy downpour. And that's a physical rain. Sa spiritual, ganun din ngayon. Heavy downpour of revelations. Because water is a symbol of Torah or Bible or Revelations. So nangyayari yan. Huwag kayong ang tawag ito, huwag kayong mag-resist kasi kayo rin ang lugi niyan. Kasi imbis na malaman nyo, hindi nyo ngayon malaman, sinara nyo yung isip nyo. Sino ngayon ang lugi? Sabi nyo, mag-accuse kayo, kay Satan yan, ganito, wala yan sa Bible. No, makinig kayo muna. Ang sabi ni Christ, pay attention. Kasi iba to, matindi ito eh. Kayo rin ang kawawa niya pagdating ni Christ. Requirements ito sa salvation. Actually, yung mga tinuturo namin, lalo na yung Messianic Kabbalah, requirements sa salvation, hindi ka masasave kung hindi mo alam to. Because Christ is the master Messianic Kabbalist. Pagbalik niya, ang kanyang language, the level of his speech, Kabbalistic. Kung wala kang alam sa Messianic Kabbalah, hindi mo siya maintindihan. So ang ibig sabihin, you will disobey him. Pag sinabi niyang go to the right, hindi mo naintindihan, you go to the left. Lagot ka. So, napakahalaga nito ngayon. Now, let's continue. So, ito ngayon yung, just to give you a background, short background. This is another subject, but just to give you a short background ng 10 Sephiroth. 10 yan, mapansin nyo. Actually, 11. Kung bilangin mo yung mga circles na yan, 11. Okay. Ito, kung bilangin nyo, maybe we will have another YouTube video in this subject, but just to give you an introduction. Itong 10 Sephiroth, actually, 11 lahat yan. Pero kung bilangin mo sila rito sa yung itong daat, mapansin niyo ibang kulay, kasi in the appearance of the 10 Sephiroth, hindi nagsasabay yung Keter sa kadaat. Pag lumabas yung Keter, tatago yung daat. Pag ang Keter naman ang nakatago, lalabas ang daat. Kaya palaging 10 yan.
Pero, 11 sila lahat. That's another subject. Now, let's go to Trinity. So, alam nyo na, Keter, Chokma, Bina. Kung hindi nyo naintindihan, hindi nyo agad ma-absorb, okay lang. Basta makinig lang muna kayo. Mga heavy subject ngayon, heavy revelations ngayon. Ngayon, yan, sabi nila, may mga nagtatanong, yung bang Trinity na sa Bible ba? That's a question. Usually, ang sagot ng marami, wala. No, you're wrong. The word Trinity is an English word. Translation lang yan. Natural, hindi ang mga nag-translate noon, hindi rin malamang hindi naniwala sa Trinity. O yung iba naniwala, hati kasi ang tao. But in the Hebrew, in the original Hebrew Bible, saka yung concept, ibig sabihin ng Trinity, three. Yung concept ng tatlo is napakaraming verses sa Biblia. Ipakita ko sa inyo, sample lang ito. All the New Testament, ang daming verse niyan. So the Bible says, pure Trinity is nasa kanya. Ayan, isang sample dyan na verse sa Old Testament, sa Isaiah 11 verse 2, King James Version. Anong sabi? Yan. The Spirit of the Lord, nilagay ko na yung Keter Chokma, pero hindi ko muna mabasahin. The Spirit of the Lord shall rest upon Him, or Jesus Christ, the Spirit of wisdom and understanding. May kadugtong pa yan, pero tatlo lang muna, kasi Trinity tayo. Yung Spirit of the Lord, yung Lord, ang ibig sabihin niyan, Keter, sa Hebrew, or according to the Suhar. Yung wisdom, Chokma. Ito nga yung tatlong nakalagay dito. Tapos yung understanding, Bina. O yun. Yan ang top 3, si Perot. Na, ang sabi diyan sa prophecy niya, actually, itong prophecy ng Isaiah 11:2, patungkol ito kay Jesus Christ. So, ang prophecy kay Christ, itong top 3, yung Trinity, will rest upon Jesus Christ. Keter, Chokma, Bina. Top 3 si Perot, the pure Trinity. Yan ang top 3. May kasunod pa yan, yung bali sample lahat yan eh. Pero dahil sa subject ng Trinity, tatlo lang muna. So that can be found in Isaiah 11 verse 2. Now, sa New Testament, ito ngayon ang pahirap i-deny. Si Christ, when He was baptized by John the Baptist, after He was baptized, He went straightway out of the water, and He saw the Spirit of God. Bilangin nyo yan. Jesus, the Son. God, the Son. Spirit of God. Ito yung Holy Spirit. And then yung pangatlo, yung Holy Spirit bumaba in the form of a dove, descending like a dove, and then lighting upon Him. Katulad ng prophecy ng Isaiah, He will rest on Jesus Christ. And sa verse 17 ng Matthew 3, nasa Matthew 3 ito, 16 to 17, a voice from heaven, kanino voice yan? Ito yung sa Father, saying, this is my beloved Son. Kaya nga Father siya, in whom I am well pleased. So yung tatlo, yung Trinity na-involved sa baptism ni Christ. Yung tatlo, involved. Kaya maraming tatanong, bakit nang pabaptize pa si Christ? This could be an explanation. Jesus Christ had shown us or demonstrated na yung proper way of baptism, kailangan yung Trinity involved. Maraming nabaptize diyan, nagpapabaptize, but they don't believe in Trinity. Ibig sabihin yan, kung hindi ka naniwala sa Trinity, pero nagpabaptize ka, ibig sabihin yan, your baptism is invalid. Waipik yan sagad. Hindi ka totoong nabaptize. Kasi, lumalabas kayo dito, Trinity is needed and the proper way of or genuine baptism. Anong katibayan yan? Ito next verse. Yan. Sa Matthew 28, verse 19, ito sinasabi, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, 1, of the Son, 2, and the Holy Spirit, 3, Trinity. Baptism din yan. Si Christ nang i-baptize, involved din yung tatlo. Yung Son, Spirit of God, and the Father. So, lumalabas ngayon, pag hindi ka naniwala ng Trinity, and you are baptized sa church nyo, ibig sabihin, yung baptism mo, useless, null and void. Waipek.
Lahat kayo dyan sa church nyo, pag hindi kayo naniwala, pati pastor nyo na nagtuturo niyan. Kaya medyo matindi ito ngayon lang lumabas to. Trinity is needed for a genuine baptism. Pag walang Trinity involved or kulang, invalid, null and void ang baptism, wa effect. So in the eyes of God, hindi ka pa baptized. So ngayon, sabi ko nga, itong Keter, father yan, yung Chukma, yung anak, yung son, Bina is mother. Dito rin na-confuse ang marami. Kasi first time na narinig. Bina is the mother God. Mayroon bang mother God? Or God the mother? Parehas lang yun. Sa pagkaturo nga sa atin, sa mga Kristiyano, for decades, centuries even, hindi ito nabanggit na mayroon palang Diyos na ina. Ang tinuro lang sa atin, Diyos Ama, Diyos Anak. And then, yung nanay, never, hindi binanggit. Kaya kung may nagtanong, paano pinanganak si Christ, may nagsabing pastor diyan, nakilala, ang sagot niya, yung tatay daw, yung father daw ang pipili ba yun? Ang kanyang ginagamit na analogy, yung daw seahorse sa dagat. Kasi ang seahorse, kahit lalaki yung nanganganak. Ang babaw nun, saka that's an insult to God. Because you compare God to a seahorse, parang that's a very insulting explanation to God the Father. Hindi ganon. Ang totoo niyan, may mother God nga. May mother God. Ngayon, bakit hindi nabanggit sa Bible? Nabanggit yan, hindi lang nyo nakita. Kasi ito pa. Ang Bible kasi, it contains two levels of knowledge. Generally speaking, general knowledge levels. One is, sabi sa Bible, sa Deuteronomy 29:29, there is that revealed knowledge, yung alam ng marami, pag nagbasa ka, madali mo maintindihan. And then, there is that hidden knowledge, na hindi mo yan makikita sa nagbasa ka lang ng Biblia, alam mo na, hindi ganun. May nakatago na kailangan may guidance ka ng Holy Spirit para malaman mo yun. Kung ang alam lang ng pastor nyo, yun lang revealed knowledge, hindi niya alam yung hidden, yung mga mystery, mga secrets of God, mali-mali sigurado ang turo niyan. Mali-mali yan. Kaya nga ngayon, ang mundo, mali-mali. Ang alam lang ng mga churches, yung revealed knowledge. Yung hidden, hindi nila alam. Yung hidden nga, yun yung Messianic Kabbalah wisdom. Secret kasi yan. Ngayon lang nilabas. So, mapansin nyo na, the Father, yung Holy Spirit, according to the Zohar, is Bina. Yan yung Mother. The God, the Mother, is the Holy Spirit. Medyo maraming masisyak nito. Ano? Ang Holy Spirit, God din? Yes. Ito nga. Ito sa Matthew 28 verse 19. Hindi yan nagsabi nito si Christ Itong Matthew 28:19. Si Christ ang nagsasalita dito. Inuutusan niya yung kanyang mga apostles, disciples na mag-baptize kayo, mag-convert kayo ng mga sa lahat ng bansa. Yan. So, bago siya nito umakyat sa langit. So, ibig sabihin, sinabi niya, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, parang equal nga sila in the name ng tatlo. Sama-sama yan. Hindi yung, lumalabas talaga na Father, the Son, and the Holy Spirit are all gods. Si Christ, sigurado God yan. Although maraming sabi, tao daw. No, God siya. Sa book of John, chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word was a God, the Word was a God. So si Christ yun sa Father. Ang paliwanag sa Mother, ganito. Ang Father sa Mother kasi, never na magkahiwalay yan. Kasi husband and wife yan. Yan ang sikreto pa ng marriage, mystery of marriage. Pag nag-asawa na kasi, kahit sa tao, yung dalawa, naging isa na lang. The two shall become one. The mystery of marriage yan. May paliwanag kami dyan. So itong Father, saka yung Mother, mag-asawa din yan, they are considered one. Ngayon, kung ina-address sila, pwedeng sabihin Father lang yan. Pag sinabing Father, kasama na automatic yung Mother. Dito, hiniwalay, ang Holy Spirit, kasi nga, si Christ kasi, anak nila yan So natural, kasi nga God is a family, so Christ is the Son of the Father and the Mother. So, na-mention ang Holy Spirit. Sa case ng tao natin, ganun din, we are the children of God. So, dapat lang ma-involve yung Holy Spirit, yung Mother. The one of the three. Kaya, mapansin nyo, si Christ,
nang siya'y binuntis ni Mary, ni Virgin Mary, as a human being, ang father ni Christ sa taas, hindi si Joseph. Walang human father si Christ. Ang father niya sa taas. Pero ano yung sinabi sa Bible? And the Spirit, the Holy Spirit, para bang binalutan si Mary. And then nabuntis si Mary. Anong ibig sabihin nun? Because the mother is female. May nagtanong pa. No? Ang God ba may gender? Yan, that's a good question also. Ano ba siya? May female, male? Iyan ang hindi alam ng marami. It's a big secret na ngayon ay reveal na rin. Yes, God has gender. Kung mayroon siyang wife, kung mayroong mother, automatically, yung mother, female. Yung father, male. Sa tao, remember, when God created man, sinabi ng Creator, let us make man in our image, after our likeness. Ang sabi ng Suhar, yung image, male aspect. Yung likeness, female. Kaya nang sabihin ng God na, ang nag-uusap doon, yung father and mother nang gawin si Adan. Let us, yan, nag-uusap yung mag-asawa, make man in our image, after our likeness, and our image. Ito yung secret. Sabi ng Suhar, yung salitang in our image, that's male. In our likeness, female. Kaya God has gender. Mayroong male God, may female God. Medyo maraming masisyak nito, bago naman to, pero pag-isipan nyo, kasi new revelations nga ito makikita lang ito sa secret ng Bible, nasa Suhar yan, usually. Hindi nga yung mababasa yan sa translated Bibles kasi wala yan doon, nasa ilalim yan maghalungkay kayo, then doon yung makikita nyo mag-research. So okay, kung may question kayo, mag-comments kayo sa YouTube o you email me, ganun lang. may article din akong ginagawa about that, further explaining ano ba itong Trinity. Meron akong ginagawang article, ipopost ko rin yan. So next, yan, ito pa yon. Trinity is actually needed for your salvation. Hindi ka masisave, o sino man, hindi masisave kung hindi siya naniniwala sa Trinity. Diba, mabigat to sa mga hindi naniniwala. Kung ipilit niyo yun na hindi totoo ang Trinity, sinong logi, sinong kawawa, ikaw? Hindi ka masisave Because salvation involves the three. The Father, the Son, and the Mother. The Holy Spirit. Tapos sabihin mo hindi totoo yung Trinity, hindi sabihin parang sinasabi mo ayaw kong maligtas. Yun ang effect nun So be careful Be careful sa mga sinasabi nyo sa paniniwala nyo. Kasi kung ano paniniwala nyo, yun ang masusunod sa pagdating ng araw. Yun ang judgment nyo. So it's need for your salvation. Na ito pa. Next. Actually, utos sa Bible na every Christian, true Christian, should acquire the mind of Christ. Ano yung mind of Christ? What is the mind of Christ? So believe it or not again, the mind of Christ is Trinity. Ito yung pinakita natin, ito. The top three Sephiroth, yan ang nasa isip ni Christ. Kaya kanina, yung sa Isaiah 11:2, nakalagay doon, the Spirit of the Lord shall rest on him, ganito, Keter, Chukma, Bina, yung binasa ko kanina, Isaiah 11:2. Yun ang mind ni Christ. Yung the other 7, kasi 10 Sephiroth yan, yun yung katawan niya. Kung basahin mo yung Isaiah 11:2, may continuation yun, the other Sephiroth na banggit doon. Yun ang katawan niya. But ang kanyang utak, ang kanyang brain, ang kanyang mind ni Christ, the Trinity. Tapos sabihin mo hindi totoo ang Trinity. Aba, mabigat yan. Ngayon, at least alam nyo na, narinig nyo na, you meditate on that, you check on the Bible, and you ask God for guidance. So ito nga, the mind of Christ has the first three Sephiroth. Utos yan, sabi sa Bible, sa 1 Corinthians 2:16. Ito, sa Philippians 2, chapter 2, verse 5. Let this mind be in you, which was in Christ Jesus. So it is a command of the Bible, of God, for every one of us to acquire the mind of Christ. Na yun nga ay Trinity.
So, mabigat sa mga hindi naniniwala sa Trinity, magbago na kayo ngayon ng paniniwala. Ngayon, dito sa 1 Corinthians chapter 2:16, sabi ni Paul, we have the mind of Christ. Yan, na-achieve niya. We must have the mind of Christ. So, ang ibig sabihin ni Paul, we have the Trinity. Kaya may nagtanong kasi, binanggit ba ni Paul yan sa kano? Ito. Hindi nga lang direct, hindi nga lang yung gusto nating mabasa. Pero yan ang ibig sabihin. When Paul said, we have the mind of Christ, yan, ang ibig sabihin niya, we have the Trinity. Because the mind of Christ is Trinity. Ngayon, sa mga hindi naniniwala, ito ngayon warning ito sa inyo. Sa hindi naniniwala sa Trinity. Yan. Because they did not think it worthwhile to have God in their knowledge, yung God, yung Trinity, Triune God, sabi nga ng Catholic, tama din sila doon, Triune God, in their knowledge, God delivered them over to a worthless mind or reprobate mind to do what is morally wrong. Sa mga hindi naniniwala ng Trinity, your mind is worthless. God will make your mind worthless. Grabe yun, matindi yun. Kaya i-check nyo yung mga paniniwala nyo. Kasi ang paliwanag kasi dyan, ang totoo, sinasabi ko dito yung totoong Trinity, hindi yung corrupted Trinity na turo ng Catholic Church. Hindi ganon. But sabi ko kanina, yung concept ng tatlo ng Trinity, totoo yun. Ang kaibahan lang nila, iba ang inassign nila doon. Inassign nila si Mary doon sa Mother God. Yun ang mali doon. Pero the concept itself, totoo yun. Ngayon, bakit ganyan? Kasi ito pag nasa iyo ang Trinity, may keter ka. Yung keter kasi, nakakonect yan si Father ito God the Father ito Yung God the Father, yan ang source ng wisdom sa kanang life, eternal life. So kung mayroon kang keter, nakakonect ka sa Diyos Ama, so, masisave ka, bibigyan ka ng eternal life, at the same time, yung wisdom niya, itong chokma, mapupunta sa iyo. So yung thinking mo ngayon ay hindi worthless. Wise ka Yung worthless, ito yung mga foolishness ang kanyang mga ginagawa. And then the Bina, yung tinatawag na Bina, understanding, you will understand the Bible. Yung mga nakatago, makikita mo kasi may Bina ka, meron kang understanding. Kung wala kang Bina, wala kang understanding, akala mo lang, tama yung interpretation ng pastor mo o ikaw nagbasa, akala mo okay na, mali ka. Hindi pwedeng ikaw lang. You need Bina, your mother, understanding. And you need wisdom from God the Father. Na si Christ nga ito, yung chokma or wisdom. Hindi pwedeng sarili mo lang kaalaman o karulungan, mali ka at sigurado. Ito nga, magiging worthless ang iyong mind. If you did not include the Triune God or the Trinity of God in your knowledge, in your mind. Matindi ang effect niyan. Next. Ano ba talaga yung Ten Spirot? Ngayon nabanggit ko na, just to give you a short introduction. Yung Ten Spirot kasi, yan yung 10 channels of divine energy or life force from the first God. Ito, malalim nitong first God. Maraming God, but there's only one first God. Yung Ten Spirot, yan yung foundation ng Messianic Kabbalah. So yung Ten Spirot, yung sinasabi namin palagi na Messianic Kabbalah wisdom, doon nakabase. Yun ang foundation. Suhar, marami rin nagbabasa ng Suhar. Ang problema kasi sa Suhar na ginagamit ng iba or yung kabala nila, hindi nila sinama si Christ. Yun ang major difference ng kabala namin, Messianic Kabbalah ang tawag, sa kabala nila na kabala lang, wala silang Christ. Yun ang danger doon, yun ang big difference. What we are teaching is Messianic Kabbalah, which means the Messiah is involved. Christ, the Messiah, is involved. Actually, kabala ni Messiah yon, ni Christ to. Si Satan may kabala, si Christ mayroon din kabala. Kaya lang, very powerful ito, saka holy ito, banal to. Yan yung tinatawag na tree of life sa Bible, sa Genesis 2:9. So, yung Ten Spirot, actually, yung katawan natin, the human body, is composed of the Ten Spirot. Yung kamay natin, left and right and left, ito yung Chesed, ito yung Gibora. May mga ibig sabihin yan, nabanggit dito. Yan Chesed, under Chokma, Gibora, under Bina. May mga meaning yan. Yung utak natin, dito yung tatlong brain, yung Trinity nga. Yung puso natin, yung Tiferet, yung sa gitna, na si Christ yan. Yung sa sex, ito yun. Yisod, ito yung hindi rin alam ng marami, ina-abuse nila yan. Malkot, ito na ngayon yung mundo, the world you are living in. So, alam mo, ang sekreto ng lahat, Ten Spirot. Because Ten Spirot is
is the means or the medium that of how God created the whole universe, physical and spiritual, visible and invisible, even the angels, everything. Kaya pag nalaman mo ang secret ng Ten Sefirot, you know almost everything. In heaven, someday you can make miracles like Jesus Christ. Ito yung sekreto. Kaya huwag niyong maliitin ang Kabbalah, Messianic Kabbalah. May evil Kabbalah, yes, but there is a righteous Kabbalah. Na yan ang aming tinuturo. Okay, next slide. So, to give you the wordings ng Ten Sefirot, talaga ito yon. Actually, 11 Sephira. Yung Sephira, ibig sabihin yan, Sephira means the singular. Singular yan. Pag marami sila, Sephirot na. Plural. Yan ang sabihin sa Hebrew. Ito yung Keter, Chokma, Bina. Ito yung Trinity. After that, Daat, Chesed, Gibora, Tiferet, Nitzak, Hud, Yisod, Malkot. Pag yan, ito ang gandang pag-aralan, ang sarap pag-aralan. You will know the secret of God pag pinag-aralan mo na to. And ibig sabihin, makikilala mo si Christ, yung Ama, makikilala ka rin niya, ibig sabihin niya, save ka. When you go to heaven, ito yung makikita mo. Kaya hindi ka pwede makapunta ng heaven or kingdom of God pag hindi mo ito alam. Kasi maninira ka doon or ikaw ang masisira. This is a prerequisite for salvation, for entry to the kingdom of God. Kaya huwag niyong maliitin yan. Ngayon, because the entire Sephirot, including the top Trinity, ay napunta kay Christ. Kaya ngayon, ang nangyari kay Christ, lahat ng sekreto ngayon, mystery of God, mapansin nyo rito, God, Father, in Christ na naman. Tatlo na naman yan. Kay Christ nakatago ang lahat ng treasures ng Messianic Kabbalah. Pag nag-aral ka ng Messianic Kabbalah yan ni Jesus Christ, hindi yan kay Satan, hindi yan occult. Grabe yan. You will really know almost everything. So, yung Christ ang Messianic Kabbalah mystery na dapat nasa iyo. maging Jews ka man o Gentiles, Christ is God's power and God's Messianic Kabbalah wisdom. Ang mga Hudyo hindi naniwala kay Christ, dapat maniwala na sila kasi si Christ talaga ang si Diyos, siya yung Kabbalah. Okay, that's all.